Ako po ay magbabasa na isang maikling kwento galing sa aklat na Mga Alamat at Kwentong Bayan na ginawa ni Alfredo C. Nemsing at Rosario P. Nemsing. Ang babasahin kong storya ay kung bakit nagalit ang aso, pusa at daga. Noong bata pa ang mundo, ang aso, pusa at daga ay matalik na magkakaibigan. Nakatira sila sa loob ng bahay ng kanilang amo na siyang namang nagbibigay sa kanila ng masarap na pagkain. Isang araw, nagluto ang kanilang amo ng isang malaking hiwa ng karning baka. Ipapakain niya ang karne sa bisitang darating dahil kinakailangan niya magtungo sa bukid upang diligan ang mga tanim. Tinawag niya ang kanyang alagang aso, pusa at daga. Pupunta ako sa bukid. Nakahanda na ang iyong pagkain sa kusina. Pero bantayan ninyo ang tapang nakalagay sa mesa. Handa ko yan sa bisitang darating mamayang gabi. Bilin ng amo. Nang makaalis na ang amo, sadya namang nagunahan ang aso, pusa at daga tungo sa kusina. Doon ay nakita nila ang 3 plato na may kanin at gulay. Ang unang plato ay para sa aso, ang pangalawang plato ay para sa pusa, at ang pangatlo ay para sa daga. Takam na kinain ng 3 ang nakahandang pagkain. Pagkatapos kumain, nagsimula nang magbantay ang 3 sa masarap na tapa. Ang sarap siguro ng tapang baka, sabi ng daga sa sarili. Paano ko makukuha ito nang di napapansin ng pusa at aso? Upang bigyang katuparan ang kanyang maitim na balak, bukan ng daga bolahin ang mga kaibigan. Mabuti pa ay doon ka na lang magbantay sa gate. Baka kasi may pumasok na ibang tao. Kami na lang ni pusa ang magbabantay dito sa kusina, mungkahi ng daga sa aso. Tama ka, daga. Mas mabuti naman ang may bantay sa bakuran. Tugon ni aso sabay labas ng bahay. Alis ng aso, ang pusa naman ang binola ng daga. Aba, kaibigang pusa, napansin ko panay ang hikab mo. Mabuti pa ay matulog ka na muna. Ako na lang ang magbabantay sa tapang baka. Mungkahi ni tusong daga. Pumayag naman ang inaantok na pusa ng tulog na ito. Maingat na tinawag ng daga ang kaibigan daga sa loob ng malaking lungga. Bilisan ninyo! Hilahin niyo ang tapa palabas ng bahay. Dalhin ninyo ang tapa sa ating lungga. Mamayang gabi, kapag tulog na ang lahat, saka natin yan kakainin. Utos sa mga kasamahan na pawang ng laki ang mata sa sarap ng tapa ng kanilang binabatak. Ngayang tapa, lumabas ng mabilis ang mga barkadang daga. Tumabi ang tusong daga sa mahimbing na pusa. Nagkunwari itong natutulog din. Tangayang tapa, lumabas ng mabilis ang mga kabarkadang daga. Tumabi naman ang tusong daga sa nahihimbing na pusa. Kunwari ito natulog din. Unang nagising si pusa. Laking gulat ito ang matuklasan wala na ang tapa. Ano nangyari? Bakit wala na ang tapa? Niyugyog ni pusa ang natutulog pa ring daga. Naasan ang tapa? Wala na ang tapa. Ha? Di ko alam. Ang sagot na nalimpangatang daga. Samantala, dahil sa ingay ng daga at pusa, napasugod tuloy sa kusina ang aso. Galit na galit ito nang malaman ang nangyari. Ikaw, pusa, ang mas malaki. Dapat ikaw nga ang higit na nagbabantay sa nakalatag na tapa. Dinampa ng aso ang pusa na sa takot ay tumakbo sa buong kabahayan. Lihim na nakangiti ang dagang pasimuno sa kaguluhan. Habang nakagulo ang 3, dumating ang kanilang amo. Matinding galit ang pinapalas ng amo sa 3. Dapat ay parusahan ko kayo. Mula ngayon, sa labas na kayo ng bahay titira. Ang kakainin nyo ay pawang tirang-tira. Matyaga kayong sa kaning lamig, tinik at buto. Nililisig ang mga mata ng mga amo sa galit. Sa labas ng bahay, patuloy ang away at sisihan ng aso, pusa at daga.
Sinisi ng aso ang pusa. Ang hindi alam ng daga ay palihim pala siyang minamatsagahan ng pusa. Pagkagat ng dilim, kunwaring natulog ang pusa. Nakita niyang bumangon ang daga at lumabas ng bakuran. Matahimik at marahan niyang sinundan ang daga. Nakita ng pusa na pumasok ang daga sa isang butas. Pinuntahan niya ang butas at dahan-dahang binungkal ang lupa sa tabi nito. Pagkatapos niyang matimbag ang lupa, tumambad ang malawak na lungga. Gulat na gulat siya nang matuklasan. Ang kanyang kaibigan daga at iba pa katropa ay kumakain ng tapa. Ang tapang nawala sa hapagkainan. Sabi ko nga ba, nilundag niya ang daga dahil nakatakas ito. Magmula noon ay hindi na sumama sa pusa at aso ang daga, kasama ng ibang daga na natili na lamang siya sa loob ng lungga. Samantala, lalong humirap ang kalagayan ng aso at pusa. Tuwing naisip ng aso ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, umiinit ang kanyang ulo at hinahabol niya ang pusa. Kapag nakakita naman ang daga ang pusa, naggit-ngit siya at hinuli niya ito. Pilit niyang pinapaluwa sa daga ang tapang ninakaw at kinain nito. Nakakatawa talaga kung pilit isipin. Tapa ang naging dahilan kung bakit ngayon ay magkagalit ang aso, pusa at daga. Hango sa kwento ni Cornato Benitez.